Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Ngayon po italakayin natin yung katanungan po ni Marilyn Ebuenga. Meron po akong heart enlargement at hypertension. Mataas din po ang aking triglycerides at cholesterol. Ano po ang dapat kong gawin? Lagi ko po sinasabi na napakahalagang magpa-check up sa doktor para masuri ka at ma-personalize yung payo sa iyong kalusugan. Ang impormasyon may bibigay ng doktor ay makakatulong. Ako, ang binibigay ko po ito ay pangkalahatan lamang na hindi kapalit yung professional po na gamot na binibigay po ng doktor. Ang heart enlargement o cardiomegaly, nangangahulugan po na ang puso ay lumalaki kaysa sa normal. Maring ito isang senyales na ang puso mo ay nagsisikap ng husto upang magpabomba ng dugo sa iyong katawan dahil sa iba pang mga kondisyon tulad ng hypertension. Ang cardiomegaly o heart enlargement ay isang kondisyon kung saan ang puso ay nagiging mas malaki kaysa sa normal. Ito ay hindi isang individual na sakit mismo. Isang senyales na mayroong isang underlying na problema sa puso. Ang mga karaniwang sanhi ng paglaki ng puso, hypertension. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagpapahirap sa puso upang magbomba ng dugo. Yes, kaya lumalaki ang puso dahil hirap siya. At merong coronary artery disease, merong pagbabara sa arterya na nagbibigay dugo sa puso. O kaya kapag ang puso ay hindi makabomba ng dugo ng maayos dahil sa heart failure. Meron siyang valvular heart disease, ang problema sa mga valvula ng puso. O kaya yung tinatawag nating cardiomyopathies. Ito po yung kalamnan ng puso ay may pamamaga. Alam mo, pagka meron kang abnormalidad sa thyroid gland, magiging dahilan dito ng high blood o mga infection tulad ng endocarditis. Ito yung simptoma ng heart enlargement, taunang yugto. Maring walang simptomas, kapag lumala na po yung condition, mararanasan mo na yung pagkapagod, hirap huminga, lalo na kung nakahiga. At saka namamaga paa, bukong-bukong o tiyan, nagiging irregular ang tibok ng puso. Mahalagang tandaan ng mga sintomas ay maaring pag-iba depende sa underlying o sanhi ng heart enlargement. Ang paggamot sa heart enlargement ay nakatuon sa saan galing yung root cause nito upang ang gamot na pang-control sa presyon ng dugo, sa rate ng puso, o pagbabago, kailangan ng pagbabago, yung lifestyle ba, tulad ng pagkain, regular exercise, huwag magpataba, kung naninigarilyo ka, tigilan, kung kailan ng surgery, kung ang problema ay valvula ng puso, kaya kung may baradong ugat, bypass operation. Minsan, implantation ng mga medical device tulad ng pacemaker. Kung meron kang mga simptomas ng heart enlargement, mahalagang tamang diagnosis, no? Ang hypertension, mataas na presyon ng dugo, ay malaki ang pwersa ng dugo sa iyong artery. Maaaring makapinsala sa puso ito at ibang sangkap ng katawan. Kaya ang hypertension ay isang malubhang kondisyon, nangangailangan ng panghabang buhay na pamamahala. Kaya dapat kontrolin ng BP sa pamamagitan po ng reseta ng doktor nyo. Malusog na dieta, iwasan ng masyadong maalat, at ang pagkain ng prutas at gulay ay isama mo. Limitahin mo yung pagkain ng pulang karne, matatabang pagkain, processed food. Kailangan nyo rin ng regular exercise. Dapat ay kailangan po i-maintain yung 30 minutes na katamtaman na intensity exercise. Kailangan po ay pwedeng 5 times a week panatilihin mong malusog ang iyong timbang. Iwasan magpataba. Alam mo, vitamin C, nakakatulong yan sa pagbaba ng presyon ng dugo.
at pangkalahatan ng kalusugan ng puso. Ang vitamin C po, nagpapababa ng BP dahil ito ay antioxidant. Tumutulong po ito sa pagprotekta ng selula mula sa damage. Nakita sa pag-aaral, pagka meron kang enough vitamin C, mababa ang panganib na tumaas ang presyon ng dugo mo. Mapapabuti ang mga blood vessel health mo. Mahalaga kasi sa pagbuo ng collagen ang vitamin C, yung collagen, isang uri ng protein na nagpapatibay ng lakas at flexibility ng mga ugat. Pagka malusog ang mga blood vessel mo, makakatulong sa pananatili ng normal ng blood pressure mo. Pagbabawas ng inflammation. Yung chronic inflammation, nakaugnay sa maraming sakit. Kabilang na po yung puso. Kaya kung ang vitamin C po, meron siyang anti-inflammatory property, makakatulong sa pagbabawas ng pamamaga ng daluyan ng dugo. Nasabi mo kanina na ikaw ay mataas ang cholesterol, triglycerides mo. Ito yung mga uri ng fat sa dugo mo. Pag mataas ang antas ng cholesterol, triglycerides, pwedeng bumara yan sa arterya, dagdagan ng yung panganib pagkakaroon ng sakit sa puso at stroke. Ang triglyceride cholesterol, ito yung pangkaraniwang uri ng taba sa iyong katawan. Nagmumula ito sa mga kinakain mo. Lalo na po yung mga processed food, pag-inom din ng alak. Yung cholesterol, mahalaga ito sa pagbuo ng selula. Kung sobrang dami nito, magiging sanhi ng pagbabara ng arterya. Meron dalang uri ng cholesterol. Masamang cholesterol, ito yung nagdadala ng cholesterol sa iyong artery at maaaring magdulot ito ng pagbuo ng bara. Kaya po, merong good cholesterol, ito po yung malaking tulong para mawala din ang bara ng ugat mo. Kaya nga po, ang pagkain po ng prutas at gulay, pampababa ng cholesterol. Ganun din po yung pagpapayat, pampababa din ng cholesterol, triglycerides. Ang exercise ay napakabilis magpababa ng triglycerides at cholesterol. Ang diabetes, nagdudulot ito ng pagbabago ng metabolismo, nagpapatas ng antas ng triglycerides. Ang ilang mga tao may genetic reason. Lahi, nasa family na, talagang mataas ang cholesterol, triglycerides. Ang sakit ng may goiter ka, may sakit ka sa puso, meron kang kidney disease, maaaring may mga gamot dyan, pwede magpatas ng cholesterol, triglycerides mo. Alam nyo, itry nyo po yung activated charcoal natin. Ito ay maaaring makatulong sa pagbababa ng cholesterol, lalo na yung bad cholesterol. Ang activated charcoal is ang natural substance na nag-absorb ng toxin at chemical sa katawan. Kaya ito pong kinukuha po ng charcoal yung cholesterol sa bituka para hindi ma-absorb ng ating katawan. Ito po yung nakakababa ng cholesterol, ang activated charcoal. Kaya itry nyo po ito kapag kayo po ay mataas ang cholesterol, tapos bloated pa kayo, pwede kayong uminom ng activated charcoal, no? Yung pong bad cholesterol nyo, bababa po yan. Kaya pati yung lahat ng mga toxins sa katawan mo, i-absorb niya. Pantanggal din yan ng bad breath, no? Kaya maganda po na nakita nila sa pag-aaral na ang activated charcoal, ito po ay safe, no? Ngayon, ang importante po, agapan ninyo ang pagtaas ng cholesterol, triglycerides. May komplikasyon yan, atake sa puso. Pwedeng magbara ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa puso. Pwedeng ma-stroke, magbara yung dugo sa utak. Yung peripheral artery disease, pagbabara ng ugat sa binti at paa. Kaya yan ang side effect ng cholesterol, triglycerides. Kaya bawasan ang saturated fat, trans fat, at sa mga simpleng carbohydrates. Kumain ng maraming prutas at gulay. Ang lecithin po ay nakakababa ito ng cholesterol, bad cholesterol. At ito pong lecithin, maganda yung emulsifier. Ito ibig sabihin, masira ang taba. Ito'y kanyang dinudurog sa maliliit, tinutunaw ito. Kaya sa pag-aaral, ang lecithin makakatulong sa pagbagba ng cholesterol sa bituka, pampalakas ng atay, at ito rin po ay nagpapalakas ng function ng atay natin.
Kaya iwasan yung tumaas ang cholesterol nyo. Regular exercise, at least meron kang 30 minutes every day. Para mapanatili ang timbang mo, hindi ka tataba. Ang pagtigil po sa paninigarilyo, ito'y nakakabuti sa ating puso. Ang medication, dapat meron kang reseta o gamot na reseta ng doktor. No, manatili kang ligtas at safe dyan, no? Kumonsulta ka sa doktor para mabigyan ka ng reseta. Iwasan mo yung self-medication. Kaya kailangan po meron kang agapan mo yung heart mo. Mahirap po yung sakit sa puso, traitor yan no? Kaya kailangan po makakatulong talaga sa pagbababa ng BP, pagtigil ng paninigarilyo, kasi nga po yung nicotine ay bumabara sa daluyan ng dugo yan. Limitahin mo yung pag-inom ng alak. Magpapatas ng blood pressure mo yan. At saka, i-manage mo yung stress mo. Maghanap ka ng marirelax ka, magmuni-muni ka, mag-breathing exercise ka, at ang doktor ay maaaring magreseta ng gamot, makatulong sa pagbaba ng BP mo. Mahalaga na sundin mo ang payo ng doktor. Huwag kang titigil ng gamot na hindi sinabi ng doktor, di ba? Kaya ang po yung, lalo na po kung meron kang kasaysayan ng sakit sa puso sa iyong family. Iba po kung ba merong medical condition like diabetes, goiter, ganyan, ay dapat agapan mo yan. Para maiwasan ang atake sa puso, stroke, kidney disease. Alam mo, pwede ka rin mabulag pag masyadong mataas ang presyon ng dugo mo, di ba? Kailangan po meron kang malusog na dieta, bawasan ang pagkonsumo ng saturated fat, sodium at asukal. Kaya inulit ko po, targetin mo yung 30 minutes exercise every day. Huwag kang magpapataba. Yan po ang number 1 protection sa high blood at saka yung huwag ka talagang magpalaki ng tiyan. Alisin mo yung mapanganib sa katawan, mapanganib sa puso, ambisyo ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Iwasan mo yan. Matuto kang mag-relax, no? Matuto kang magmuni-muni, no? Kaya kailangan po ay mapabuti ang kalidad ng buhay mo, makaiwas ka sa panganib, may malubang komplikasyon yan. Kaya kailangan po kung gusto mong malaman iba pang detalyado tungkol sa iyong kondisyon, pwede niyo po kong i-chat sa aking Facebook page para kayo ay aking matulungan. Paalala po sa omega-3, narito ang pangunahing benepisyo ng omega-3. Ito po merong kakayanan magbaba ng cholesterol at triglycerides sa dugo. At saka pinapataas ang good cholesterol. Ang omega-3, ito po ay nakakatulong sa pag-alis ng bad cholesterol sa katawan, pagbabawas ng pamamaga. At ang omega-3 meron siyang anti-inflammatory properties, nakabawas ng pamamaga ng daluyan ng dugo. Kaya ito pong napapabuti yung function ng endothelium. Ito yung panloob na lining ng ating ugat. Ang omega-3 nakakatulong para mapabuti ang function ng endothelium, napapabuti ang daloy ng dugo, at nababawas ang panganib sa pagbuo ng mga clot, mababawasan ang panganib sa sakit sa puso. Kaya ang omega-3 makakatulong po ito sa paiwasan ng atake sa puso. No? Ipaalam niyo po sa akin yung name, address, kasama na po yung barangay, ma-deliver po yung items na gusto niyo. Meron tayong mga rider na pwedeng mag-deliver sa inyo. Kaso ang delivery po yan, i-charge sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Isaiah 26 verse 3. Bigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan at sa iyo nagtitiwala. Ang talatang ito ay nagsasabi, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan labang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, isang kapayapaan na lampas sa pag-unawa, kapayapaan hindi nagmumula sa mundo, kundi isang personal na relasyon sa Diyos. Ang taong may matatag na paninindigan, meron siyang malalim na pagtitiwala sa Diyos, nakatuon sa Diyos ang kanyang isip. Magandang gabi po, nawa po pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.